Ayun, it's working already. So, hi guys! Welcome to the Dreamer MD vlog. And for today's video, we will be talking about ano nga ba ang sakit na gout. Ang gout ay isang kondisyon o karamdaman kung saan ang uric acid ay nagbi-build up sa katawan at nagdideposito sa iba't ibang parte ng katawan, specifically sa ating mga joints as urate crystals. Ano nga ba ang uric acid? Kung napanood niyo pa ang aking previously uploaded video, ay na-flash ko po doon ang iba't ibang uri ng pagkain na maaaring makapa-increase ng ating uric acid levels. So, ito pong mga pagkain na ito na na-mention ko po doon, gaya ng mga red meat, mga internal organs, especially yung alcohol. Ang alcohol po talaga, ang madami sa aming mga patient na mga previously alcoholic pupunta sa amin, sasabihin na hindi na ako umiinom, Dok. Bakit ako magkakagout? Hindi naman ako umiinom. But actually, during their younger years, umiinom sila. And so, ngayon nagmamanifest na ang alcoholism nila dati as gouty arthritis. Joint pains naman ang pinaka-common na symptom pag pumupunta sa amin ang aming mga gout patient. So, ayun po, pag makain po natin yung mga pagkain na high in purine, pag nasa loob na siya ng ating katawan, ay nakoconvert ang purine into uric acid through the enzyme xanthine oxidase. So, ayun, to explain molecularly kung saan nanggagaling ang ating uric acid, mula po siya sa purine nucleotides muna. So, ang purine nucleotides, present po siya sa mga pagkain kinakain natin, and this is also normally produced in our body. So, ang ating liver, siya din ang nagsisynthesize ng natawag nating purine nucleotides. And these purine nucleotides, if makikita niyo sa diagram ko po, these purine nucleotides are being converted into hypoxanthine and then into xanthine and then into uric acid na through our enzyme na xanthine oxidase. Itong enzyme na ito po, ang xanthine oxidase, ito po ang tinatarget po ng ating mga drugs na binibigay sa ating mga gout patient para hindi po magpatuloy na tumaas ang uric acid level sa ating mga gout patients. And then, para din po sa information ng lahat, para sa ating mga bagong kaalaman, human is the only mammal, kasi po mammal po tayo. So, ang humans lang ang only mammal na nagde-develop ng hyperuricemia kasi wala tayo ng enzyme na uricase. Kasi po, sa isang mammal, ang uric acid supposedly is mako-convert siya into an allantois through the enzyme uricase. Unfortunately, tayong mga tao, wala tayo ng enzyme na yon, kaya tayo nagde-develop tayo ng hyperuricemia. Pag sinabi nating hyperuricemia, ito ay ang pagtaas ng uric acid level sa ating dugo. And so yun, pag tumaas ang uric acid level sa ating dugo, nagdi-deposit na siya dito sa mga joints natin as crystals. Siya lang ang crystals, uric acid crystals or uric crystals lang ang crystals na hindi natin gugustuhing ma-acquire. So, ayun po. So, ano nga ba, Dok, talaga? Ano nga ba talaga ang cause? Bakit tumataas ang uric acid levels natin? So, to make it simple, ganito na lang. It's because either of overproduction or under-secretion of your uric acid in the body. So first, dito tayo sa overproduction. Pagkain tayo ng kain ng mga pagkaing matataas ang purine levels na eventually mako-convert into uric acid pag nasa katawan na natin, yun na ang tinatawag natin na overproduction. So tumataas ang uric acid levels sa katawan natin, that's why nagdi-deposit na sila sa mga joint natin as urate crystals, and dun na namamaga na siya, pupunta na kayo ng hospital or sa clinic dahil nakakaranas na kayo ng joint pain, hindi nyo na maigalaw ang mga joints sa katawan ninyo. Second is under-secretion. Sa mga pasyente natin na may mga renal failure o hindi na gumagana masyado ang kanilang mga kidneys, therefore hindi na mailabas sa ihi ang sobrang uric acid. That's the time po na nagbi-build up again sila sa body, and those same mechanism happens.
So, ayun po, the very simple way that we can explain bakit nagkakaroon tayo ng gout. So, Doc, ano nga ba ang mga sintomas ng gout? 70% to 90% of our patient na nakaka-experience ng gout ay manifested through joint pains, specifically pamamaga ng big toe. So, ang tawag natin dyan is podagra. And aside from our big toe, pwede din siya sa ating mga tarsal joints, sa ating ankles, knees, sa mga daliri, and sa wrist natin, sa elbow joint. So, pwede din siya doon, pag mag-deposit ang mga uric crystals doon, pwede din siya doon mamaga. And so, yun na. Ang tawag na natin is gouty arthritis. So, as mentioned dun sa mga sintomas na sinabi ko kanina, joint pains, pamamaga ng mga joints, hirap na lumakad. So, yun ang common na sintomas. Yun ang common na sintomas ng gout. And then, right after that, pag pumunta ang pasyente sa amin, nagko-consider na din kami ng gout, nagre-request kami ng blood uric acid or BUA determination para ma-confirm talaga namin na mataas ang uric acid levels ng pasyente namin. And there are also other tests na rini-request namin to identify other conditions that may contribute also sa gout. Like example, mga diabetes panel, mga renal panel, kasi yon sila, kumbaga, magkakapatid yun sila. Usually, pag diabetic, eventually, mataas na ng uric acid levels. After that, ina-advise namin yung patient to seek consult from a rheumatologist. Ang rheumatologist, sila yung mga doktor na nag-specialize sa mga immune-related joint disorders in which sa community, ang tawag natin is rheuma. And I want to add up also, merong mga pasyente na pumupunta po sa amin na like, they have history of taking diclofenac po dahil sa kanilang pabalik-balik na joint pain. Usually kasi, itong mga patient na to pumupunta sa amin, hindi na sila nakakalakad or nahihirapan na silang lumakad only to find out the patient has already gouty arthritis. Now, they have this history of taking diclofenac tablets to alleviate the pain para mabawasan ang pain. Now, to give, kasi ano yan, that is also a health misconception in the community. Diclofenac, pag palagi natin siyang iniinom, it really can cause gastropathy. So, pwedeng mag-cause ng ulceration sa ating gastric area, and pwede siyang makakause ng bleeding. That's why, palagi namin talaga ina-advise ang mga patient na hindi talaga i-take ang diclofenac orally and gawin siyang maintenance kasi it can lead again to complication. Make it a habit always to ask before you self-medicate and seek consult from a doctor para mabigyan ng tamang solusyon sa inyong mga karamdaman. So ayun, napahaba na ang ating pintuhan. So I hope you were able to get something from this video and hindi na kayo mag-iinom-inom ng kahit anong mga gamot lang dyan. Sana marami kayong natutunan, and tandaan, panalo lagi ang may alam. And so don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, The Dreamer MD, and you can also push the notification bell below for you to be notified of my future videos. And maraming salamat po again sa panunood ng aking video, and I hope ma-apply niyo po lahat ng mga itinuturo ko. And thank you, have a good day, and ciao!